Kanina pa kita kinakausap eh. Ba't ba mukhang malalim yung iniisip mo ngayon? May problema ba, mahal ko? Obet, napakasama kasi ng pakiramdam ko kanina pa eh. Doon sa gubat no nangangaso tayo. May napakabigat na presensya akong naramdaman. Aswang ba? Ganun na nga, mahal. Mukhang may kakalabanin na naman tayo. At sigurado ko hindi basta-basta tong isang to ngayon. Mamaya na lang natin yung pag-usapan sa bahay. Baka kasi may makarinig. Tapos, makapagdulot pa tayo ng pangamba. O siya, andito na tayo. Nandito na pala kayo, Obet. Bulawan. Nangaso ba ulit kayo? Opo, Aling Milay. Eto po. Nakahuli kami ng baboy ramo. Pwede niyo pong tingnan. Patingin nga ako. Aba, malaki-laking baboy ramo to ah. Titimbangin ko lang at nang malaman natin kung magkano to. Sige lang po, Manang. Maghihintay lang kami rito. Siya nga pala, Bulawan. Ayos lang ba talaga yung kaliwang binti mong may nakabaong bala? Palagi ka kasing sumasama sa asawa mo kapag nangangaso. Huwag niyo ako alalahanin, Aling Milay. Ayos lang naman po ang binti ko. Medyo paikahaw maglakad pero hindi naman po masakit. Nay! Nanay! Ano bang problema mong bata ka? Para ka namang hinabol ng maligno. Kasi po, dun sa may ilog, ay natagpo ang kalabaw na parang nilapa ng aswang. Ano ka mo, Ramil? Aswang? Seryoso ka ba dyan sa pinagsasasabi mong bata ka? Nananakot ka naman eh. Mukha ba ako nagbibiro, Nay? Kahit puntahan niyo pa ron, may kalabaw talagang nilapa ng aswang. Nagkakagulo na nga po sila ron eh. Bukas ang sikmura ng hayop. Wala nang atay at puso. Putol pa ang ulo. At tinanod ng napakalayo mula sa katawan. Mukhang tama ka, Bulawan. Mukhang may kakaharapin na naman tayong aswang. Magandang araw po sa inyo sa Sitio Pangil. Ako po ulit ito, si Orly. Lumiham po ako ulit sa inyo para ibahagi ang isa na naman sa mga karanasan ni na Obet at Bulawan. Sila po ang mga lolo at lola ko sa tuhod ng mga veterano sa World War II. Ang mga bida po sa kwentong binatang nakapulot ng banga ng aswang sa Palawan. Sa yugdong ito ng kanilang kwento ay 2 taon na po silang nagsasama bilang mag-asawa. Doon pa rin sila nakatira sa lumang bahay na nasa ibabaw ng isang puno. Talagang hindi na po natuwid ang kaliwang binti ni Bulawan na may nakabaong bala. Sina Kiko at Mutya naman ay hindi po muna natin makakasama sa kwentong ito. Sa Mindoro po kasi sila nanirahan dahil naroroon ang ibang mangkamag-anak ng lalaki. Patapos na po ang dekada 40 nito. Ang liblib na bahagi sa may paanan ng bundok ay may maliit ng pamayanan. Bagamat malayo pa rin naman ang mga kabahayan sa lihim na kuweba. Sa katunayan, wala halos sa mga taga-baryong nakakaalam tungkol sa yungib na yon. Subalit sadyang may mga hangal ang nangangahas sa mga lugar na hindi nila alam dahil lang sa pagkagahaman. Kaya naman muling naharap sa matinding peligro sina Obet at Bulawan. Isang kagimbal-gimbal na pangyayaring kinasangkutan ng isang gabunan. Ay, Diyos ko. Totoo nga. Sigurado ang aswang ang may gawa niyan sa kalabaw. Halimaw lang talaga makakagawa niyan. Masyadong brutal, Nay. Nakakatakot. Baka sunod niyan. Tao na ang puntiryahin ng aswang. Anong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala, Nay. May balak na sila, Kapitan, na tugisin ang aswang. Sasama po ako. Ako'y tigil-tigilan mong bata ka. Halos hindi nga maipintay ang mukha mo sa takot kanina eh. Tapos tutulong ka pa sa pagtugis. Nako, sinasabi ko sa iyo, Ramil. Huwag ka na munang maglalalabas masyado ng bahay. Mamaya niyan, ikaw naman ang mawala ng puso at atay.
Ano nang balak mo, Bulawan? Kailangan nating mahanap ang halimaw na yon, Obet. Hindi natin pwedeng hayaan yung magpagala-gala. Mamayang gabi, lalakad tayo. Sige. Pagkauwi natin, ihahanda ko mga pangontra at mga sandata. Dapat pala talaga sana humingi ako ng baril at iilang bala kay Kiko. Kinuha lang ni Obet at Bulawan ang bayad ni Aling Milay para sa baboy ramo, saka agad na silang lumakad pauwi. Pagkarating ay inasikaso ni Obet ang mga sandata. Naghasa siya ng 2 itak at nagpatulis ng iilang mga kawayan. Si Bulawan naman ang nag-ipon at nag-orasyon sa mga langis, itim na asin at dinigdik na bawang. Naganda rin siya ng abakang lubid na ibinabad sa mga pangontra. Nang matapos ang paghahanda ay hinintay na lang nilang kumagat ang dilim bago lumakad. Nararamdaman mo pa rin ba ang aswang, mahal? Oo. Siguradong nasa paligid lang siya. Dito lang sa may bundok. Mukhang nilayaon niyang ilog matapos siyang iwan doon ng kalabaw. Sana lang talaga magawa natin siyang mapatay. Sa inaakto mo kasi, mukhang malakas na aswang talaga yun. Kung sa tingin natin, kailangan na talaga, papatayin natin siya. Pero kung pwede natin siyang hulihin at igapos, yun ang gawin natin. Subukan muna natin siyang kausapin. Baka kasi may mga kasama pa siya eh. Kung sa bagay, may punto ka. Nilakad pa ng 2 masukal at madilim na gubat. Kalahating buwan lang ang nagsisilbi nilang liwanag. Hindi sila pwedeng gumamit ng sulu o kahit kandila naman lang. Baka kasi mas mabilis silang mapansin ng tinutugis at makalayo pa ito. Hanggang sa lumipas ang halos 2 oras. Uy! Ano ba itong natapakan ko? Bulawan! Tingnan mo to, dali! Ano ba kasing... Laman loob ng hayop? At tignan mo, may mga bakas ng dugo. Papunta doon. Sundan natin yan. Tara! Sinundan nila ang nakitang bakas ng dugo. Medyo nahihirapan kasi ng madilim ang paligid. Ilang lakad pa ay may nakita pa silang ibang nakakalat na mga laman loob at kahit isang binti ng usa. May mali talaga dito. Anong mali? Una, masyadong malakas ang presensyang nararamdaman ko. Posible nga na isang bangkila ng isang yon. O kung hindi, mas mataas na uri. Ang pinagtataka ko lang, ang mga ganong uri ng aswang ay may malakas na kontrol sa kanilang sarili. Ang iba nga, 1 beses lang sa 1 taon kung kumain ng tao. Kung ganon, bakit pangalawang gabi na to na may biniktima na naman siya? Tsaka, kung may kontrol nga yun sa kanyang sarili, bakit masyadong makalat? Yan mismo ang umiikot sa utak ko, mahal. Kaya naiisip kong baka hindi lang iisang aswang narito ngayon. Baka may hindi lang ako napapansin. Kailangan nating mas mag-ingat. Sige na, sundan na natin tong mga bakas para malaman na natin kung anong aswang o kung ilan ba talagang kalaban. Sinundan pa nilang mga bakas ng dugo at laman. Patindi ng patindi ang madilim na presensyang nararamdaman ni Bulawan. Hindi naman ito lingid kay Obet, kaya naman wala pa man silang nakakasalubong ay nakaumang na ang kani-kanyang itak. Ilang minuto pa, may napansin na silang gumagalaw sa may halamanan. Yan na yun. Diyan galing ang nararamdaman kong presensya. Lapitan natin. Dahan-dahan. Maghiwalay tayo ng konti. Ihanda mo yung lubid. Igapos mo siya kapag nakatiyempo. Sige. Mag-iingat ka, Obet. Ayoko mabiyuda na hindi man lang nagkakaanak. Grabe ka naman. Hindi naman siguro. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Pinagtibay ni Obet ang sarili. Dumistansya ng konti si Bulawan mula sa kanya.
bagamat nakasunod lang naman. Dahan-dahang lumapit ang lalaki papunta sa halamanan. Sumilip siya. Mas madilim po roon, pero kitang-kita niya ang isang pares ng pulang mga matang nakatingin pabalik sa kanya. Naninag din niyang pagmamay-ari ang mga matang iyon ng isang nilalang na pambabae ang hubog ng katawan. Yun nga lang ay anino lang ang nakikita niya nung una dahil sa dilim. Naloko na. Aswang nga talaga. Anak ng hetong sayo! Diyos ko, gabunan? Kita ni Obet na bumuelo ang halimaw papalundag sa kanya. Mabilis niyang winasiwas ang itak, subalit sinalubong lamang iyon ng mga kuko ng itim na halimaw. Napabalandra sa damuhan si Obet at nakalmot ng aswang ang kaliwa niyang hita. Nagawa namang makapalag ng lalaki. Nataga niya sa balikat ang halimaw, sinipa niya ito. Tinamaan sa may dibdib kaya ito napaatras. Doon na kumilos si Bulawan. Ginamit niya ang nakahandang lubid para mabilisang maitali ang halimaw. Gawa ng mga pangontra sa lubid ay agad itong nanghina. Sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas! Halimaw ka! Tulungan na kita dyan! Talagang nagpupumiglas ka pa, ha? Hetong sayo! Sinaksak ni Obet ang isang hita ng aswang upang mabawasan ang pagpupumiglas nito hanggang sa tuluyan nila itong naigapos. Ilang sandali pa ay hindi na ito gumagalaw bagamat buhay pa naman. Sigurado ka ba talaga sa sinabi mo kanina, Bulawan? Gambulan ng isang yan? Sigurado ako, Obet. Itim ang balat pero walang balahibo. Pula ang mga mata at puti ang buhok. Itsurang isang hukluban. Kung gabunan yan, edi sana patay na tayo ngayon. Napakalakas ng mga yun di ba? Yung ang isa sa pinagtataka ko Nanghihinang isang yan kung bakit hindi ko alam. Tama rin yung tanong natin kanina. Ang isang gabunan ay isang beses lang sa isang taon kung kumain ng tao. Samantalang ito, nakakadalawang gabi nang nangaso ng hayop. Ang kalat pang kumilos. Ano nang gagawin natin ngayon? Dalhin natin yan sa bahay. Mas mataas ang posibilidad na makulong yan doon. Silyadong bahay Sige, pagtulungan natin to. Teka, sandali. Kamutin muna kita. Baka mamaya may lason niyang kalmot niya sa'yo. Ginamot nga po ni Bulawan si Obet. Nasa tabi lang nila noon ang walang malay na aswang. Pagkatapos ay pinagtulungan na nilang buhatin ang halimaw pauwi sa bahay nilang nasa ibabaw ng isang puno. Halos ganoon pa rin ang bahay na yon, Sir Jupiter. Maraming nakasulat na iba't ibang mga sinaunang simbolo sa loob. Simbolong pamproteksyon para hindi basta makapasok o makalabas ang mga masasamang elemento. Nilapag ni Obet at Bulawan ang halimaw sa isang silid sa loob ng kubo. Medyo nahihilo ako. Mukhang may lason nga yung kalmot ng isang yan. Buti na lang, nagamot mo ako kaagad. Magpahinga ka muna at matulog, Obet, mahal. Ako muna magbabantay sa kanya. Basta gisingin mo lang ako agad kapag nagka-problema. Pagkalipas ng isang oras, gigisingin kita. Ikaw naman ang magbabantay, tapos ako magpapahinga. Salitan lang tayo. Yan nga po ang ginawa ng dalawa. Nagsalitan sila sa pagbabantay at pagpapahinga hanggang sa sumikat ang araw. Pinatigil din ni Bulawan ang pagdurugo ng mga natamong sugat ng halimaw. Nilapatan niya ang mga iyon ng mga halamang gamot at binalot sa tela. Kailangan nilang panatilihing buhay ang nahuli habang nakagapos. Noong mag-aalas 6 na ay sabay na silang nagalmusal. Mga isang di pa lang ang layo ng lamiseta sa nakagapos na aswang. Hindi ba humaapdi ang sugat mo, mahal? Hindi naman. Mukhang nakontra naman ang nilagay mong gamot kagabi. Yung lason kung meron man. Mabuti.
Hindi pa pala ako mabubiyuda. Aba, syempre, hindi pa pwede yun. Gagawa pa tayo ng buong pamilya eh. Obet, ang aswang. Tingnan mo. Bakit? Anong... nagbago siya ng anyo? Babae? Nalingat lang sandali sina Obet at Bulawan ng magkape. Ilang segundo lang naiwan ng tingin nila ang aswang Sir Jupiter. Subalit nang mapalingon ulit sila roon ay nagulantang na lamang sila sa nakita. Hindi na isang halimaw ang nakagapos, kundi isang babaeng sa tansya nila ay mukhang nasa 20 anyos. Isang babaeng maladyosa ang ganda. Wala itong malay na nakahiga habang nakagapos sa abakang lubid. Wala rin itong suot na anumang saplot at bakas ang mga sugat na natamo sa itak ni Obet. Huwag ka magpapaloko, Obet. Sigurado nga maganda itsura niyan pero aswang pa rin yan. Alam ko. Nagulat lang ako. Teka sandali. Kukuha lang ako ng damit para dyan. Tutulungan mo ang aswang? Hindi ko siya tinutulungan. Tatakpan ko lang para hindi maglumikot siya mga mata mo. Grabe naman to. Mahal naman eh. Sinutan nga po ng damit ni Bulawan ang walang malay na babaeng nakagapos. Tiningnan niya kung kumusta na ang mga sugat nito, tsaka pinalitan ng mga itinapal na dahon at tela. Noon din po, unti-unti na itong nagigising. Nasaan ako? Anong lugar to? Sino kayo? Talagang sumusubok ka pang manlinlang? Wala kang maluloko rito, gabunan. Teka, sandali. Anong ginagawa niyo sa akin? Bakit ako ang sakit ng ulo ko. Wag mo na kami pinagloloko. Kami mismo nakahuli sa iyo kagabi. Kitang-kita namin ang anyong aswang mo. Magdamag ka pa nga namin minatsigan eh. Nitong umaga ka na lang nag-anyong dalaga. Anong ibig? Wala akong kasalanan. Wala akong ginagawang masama. Nagmamaang-maangang ka ngayon? Tapos ano? Kaawaan ka namin pakawalan? Tsaka mo kami sasakmalin, tama? Hindi. Hindi. Napakasakit. Wala akong maalala. Anong sabi mo? Wala kang maalala? Wala akong ginagawang masama. Hinimatay na siya ulit. Ano ba pinagsasabi niya wala siyang maalala? Bulawan, kailangan mong huminahon. Kung hindi, wala kang makukuhang saktong impormasyon mula sa kanya. Kung sa bagay, tama ka naman. Ang iniisip ko lang ngayon, kung totoo bang wala siyang maalala at wala siyang ginagawang masama, kung tutuusin, mga hayop nga lang naman ang napatay niya. Siguro, nakapatay siya ng isang alagang kalabaw. Pero hindi pa naman siya nanakit ng tao. Obet, gabunan yan. Halimaw yan. Mahirap maniwalang mabuting nilalang yan. Mahal ko, naging aswang ka rin dati. At bangkilan ka nun. Alam ko, pero Ang sinasabi ko, tignan natin ang lahat ng posibilidad. Kapag nagkamali tayo, papatay tayo ng inosente. Tao man yan o aswang. Napakabuting babae ng Bulawan na nakilala at minahal ko. Alam kong naiintindihan niya ako. salamat mahal ko. Salamat sa paalala. Pero oy, huwag ka masyadong dumikit dyan sa babaeng yan ha. Opo, Commander. Gumulong ang mga oras. Nanatili sa bahay ang mag-asawang Obet at Bulawan. Hinihintay nilang magising ulit ang babaeng nakagapos. Bagay na nangyari noong bandang 1:00 ng hapon. Pasensya ka na kung masyado ako naging maras sa'yo kanina.
Heto, nilagang saging. Kumain ka muna. Hindi niyo ako sasaktan. Hindi. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon ay gusto ko lang muna namin makausap. Kaya sige na. Kunin mo na tong saging. Baka nagugutom ka na. Salamat po. Salamat. Ako nga pala si Bulawan. Ito naman ang asawa ko si Obet. Talaga bang wala kang maalala? Meron po. Pero sobrang konti lang. Naalala kong pangalan ko. Ako si Gangis. Ang totoo, naalala ko mga nangyari kagabi. Pati nung nakaraan pa. Ano ka mo? Kung ganun, naaalala mong ginawa mo sa Kalabaw at dun sa usa? Oo. Pero maniwala kayo sa akin. Hindi ko yan ginusto. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa sarili ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit halimaw ako. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala ka bang naaalala sa pinagmulan mo? Wala. Wala po talaga. Pinilit ko ng alalahanin pero wala talaga. Basta't nagising ako sa isang yungib. Nasa loob ako ng isang kahon. Nang magkamalay ako, binuksan ng isang lalaki yung kahon. Nakita niya ako. Natakot ako sa kanya kaya tumakas ako sa kanila. Hinabol nila ako. Tumakbo lang ako ng tumakbo at hindi ko alam. Basta nakarating ako sa gubat. Anong yungib bang sinasabi mo? Malayo ba yun dito? Oo, malayo. Mahigit 3 araw muna ako nagpalakad-lakad sa gubat bago ako napunta rito. Sigurado ka bang nagsasabi ka ng totoo? Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Ganito. Gangis ang pangalan mo, tama? Opo. Gangis, isuot mo to sa kanang braso mo. At mangako ka sa akin na hindi mo yan tatanggalin. Ano to? Lubid na ginawa kong pulseras. Nilagyan ko ng mga pangontra at dinasalan. Umasa tayo makakatulong yan para panatilihing tunog ang dugong gabunan mo. Umasa? Ibig sabihin, hindi sigurado? O bet napakalakas ng isang gabunan. Sabihin na natin nangihinang pisikal na katawan nito si Gangis. Pero hindi pa rin biro ang nag-uumapaw niyang aura. Bakit ba ako nagkaganito? Bakit ako isang halimaw? Ito ay hinala ko lang. Siguro, isa kang sinaunang aswang na nagapi ng mga tao noon. Nilibing kanila sa loob ng isang yungib. Sa loob na mahabang panahon, nanatili ka ron, kaya ka humina. Nagising ka ng magambalang libingan mo. Pero uulitin ko, hinala ko lang yon. Baka kasigurado lang tayo kapag nanumbalik ng alaala mo. Makakaasa ba kaming hindi mo huhubarin yung pulseras, ha, Gangis? Opo, nangangako ako. Hindi ko tuhubarin kahit kailan. Nanatili si Gangis sa bahay na mag-asawa, Sir Jupiter. Minatyagan nila itong maigi. Hindi naman daw po ito nagdudulot ng sakit sa ulo sa kanila. Tumutulong-tulong naman sa paglilinis ng bahay at bakuran. Hindi nga lang nakakapagluto dahil ayaw ng asin at bawang. Puro gulay, prutas, kamote, mais at hilaw na karne lang din ang kinakain. Kapansin-pansin ding madalas itong tahimik at tulala. Mahal, alis na ako. Ilang araw na tayong hindi nakakapaghatid ng nahuling hayop kina Aling Milay. Sige mahal. Mag-iingat ka ron ha. Ingat ka rin dito. Mamaya niyan, biglang magising ang dugong aswang niyan habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Dito na ako sa baba ng puno. Doon lang siya sa loob. Di naman siya basta nakakalabas doon eh. Isang araw ay umalis si Obet para maghatid ng nahuling baboy ramo sa kanilang suki sa baryo. Kailangan na kasi nila ng dagdag kita dahil ilang araw na silang hindi nakakapangaso. Pagkarating naman niya sa bandang sentro ng baryo ay may napansin siyang iilang kalakihang mukhang mga dayo.
Sino po yung mga lalaking yan, Aling Milay? Parang mga dayo Halatang mga yayamanin. Mga dayo nga yung mga yan. Di ko nga lang alam kung anong sadya nila rito. Siguro, aakyat sa bundok o gagala sa gubat. Ngayon pa talaga nila naisip pumarito. Delikado ang gubat ngayon Inaalala ko nga rin yan, Obet. Baka mamaya niyan, makasalubong nilang aswang. Oy, palapit sila rito. Magandang umaga ho sa inyo, Manang. Magandang umaga ho. Ano hong atin? Magtatanong ho lang sana ako. May hinahanap kasi kaming kuweba. May nakapagsabing andito lang yun sa bandang ito. Dito raw sa may gubat na nakapalibot sa inyong maliit na baryo. Alam niyo po ba yung Manang? Kuweba? Anong kuweba bang sinasabi mo? Maraming mga kuweba rito Kuweba po ng ating mga ninuno. Mga sinaunang Pilipino po ang nagmamayari. Mga tao rito sa lupa natin. Noong bago pa dumating ang mga Espanyol. May ganong mga kuweba ba rito? Opo, Manang. Kailangan kasi namin yung mapuntahan para mapag-aralan Mga dalabhasa po kasi kami sa ganoong larangan. Paano naman po namin malalamang ang partikular na kuweba ang hinahanap ninyo? Ang mga yungib na ito ay may kakaibang mga katangian, Manang. Halimbawa po, may mga sinaunang simbolo na nakaukit o nakaguhit sa pader. Ang iba naman po ay may mga lumang gamit sa loob. Halimbawa na lang ay mga sinuunang banga, mga sandata at mga alahas. Nako, pasensya na. Wala talaga akong alam na ganong kuweba rito Ganito po kasi. Karamihan sa mga taga-baryo rito, dumating lang matapos ang digmaan. Kaya wala kaming masyadong alam sa mga ganyang bagay. Ganun po ba? May alam po ba kayo dito na nakatira bago pa man nagkaroon ng baryo dito? Heto, itong si Obet. Matagal na silang naninirahan dito ng kanyang asawa. Totoo ba? Matagal ka na rito sa lugar na ito? Totoo po, Manong. Pero wala rin po akong alam tungkol sa sinasabi niyong kuwebe. Simula pagkabata, dito na nakatirang asawa ko. Wala namang ganyan dito. Puro mga pangkaraniwang kuweba lang ang meron. At ang mga yungib na yun ay alam na rin ng mga taga-baryo. Sigurado ka ba? Baka naman dililihim mo lang. Sige na. Kapag nahanap namin ang kuwebang yun, bibigyan ka namin ng malaking halaga. Pangako yan. Ang kaso, wala po talaga Seryoso ba kayo riyan? Magbibigay kayo ng pera sa makakatulong sa inyo? Seryoso po ako, Manang. Abay kung ganon, patutulungin ko na sa inyo ang anak kong si Ramil. Walang problema. Saan po ba siya at nang makausap ko? Aling Milay. Akin na hong bayad nyo. Naghihintay na si Bulawan sa bahay Ay, oo. Heto. Sa susunod kasi, isama mo palagi si Bulawan dito. At nang may makita naman akong maganda sa paligid. Sige na po, Aling Milay. Mauna na ho ako. Tarantang tumakbo pa uwi si Obet. Alam na alam niya sa kanyang sarili na ang tinutukoy ng mga dayo ay ang kuweba ng Bangkilan. Isa nga naman itong yungib na may kakaibang mga simbolo at mga lumang bagay sa loob. Isang kuwebang ginamit ng mga sinaunang tao. Bulawan! Kagulat ka namang tao ka. Ano ba nangyari sa'yo? Pawis na pawis ka, Mahal, may mga dayo. Hinahanap nila ang yungib ng Bangkilan. Ano ka mo? Ano naman ang kailangan nila sa yungib? Hindi ko sigurado. Pero ang sabi nila, pag-aaralan daw nilang kuweba. Yun nga lang ay wala akong tiwala sa kanila. Isang tingin ko pa lang sa kanila, masama ng kutob ko Ang inaalala ko, baka mahanap nila at mapasok. Diyos ko, malamang mga naghahanap ng kayamanan ng mga yan. Nagkukunyari lang ng mga siyentipiko. Anong gagawin natin? Mamaya,
May masapian na naman ang bato ng mga bangkilan eh. Bato ng mga bangkilan? Ano yun? Nagkatinginan ng mag-asawa na magsalita si Gangis. Naalala nilang isa nga palang aswang ang babae. At ang bato ng bangkilan ay nakakapagpalakas sa isang aswang. Ha? Oh, wala lang yon. Magpatuloy ka na sa pagkain. Kailangan niyang wasakin ng bato. Wasakin? Ano ba sinasabi mo, Gangis? Ha? Ano bang sinabi ko, Obet? May sinabi kang kailangang wasakin ng bato. May sinabi ako? Wala naman eh. Tsaka anong bato? Talagang hindi pa maayos ang isip mo, Gangis. Ganun na nga, Bulawan. Pero alam mo, may napanaginipan ako kagabi. Panaginip? Oo. Nasa madilim na lugar daw ako. Tapos may nakita akong bato. Kulay pulat kumikislap. Napakaliit lang nun. Siguro sinlaki lang ng dulo ng daliri. Tapos ewan ko. Nauudyok akong durugin yon. Bakit mo naman gugustuhin durugin yung bato? Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan ng kahit na ano sa panaginip na yon. Kuya Obet! Ate Bulawan! Nandyan ba kayo? Kuya Obet! Si Ramil, anong ginagawa niya rito? Gangis, dito ka lang. Magtago ka na maigi. Opo. Pinagtago ni Bulawan si Gangis. Pagkatapos ay lumabas ng pinto ang mag-asawa. Dumungaw sila sa baba ng puno at nagulat si Obet nang makitang kasama ni Ramil ang mga dayo. Ramil, anong ginagawa niyo rito? May kailangan daw kasi sila sa inyo, Kuya Obet. Kailangan? Ano pong maitutulong namin sa inyo? Obet ang pangalan mo, di ba? Ganito, Obet. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ramdam kong may alam ka tungkol sa mga hinahanap naming kuweba. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Wala akong alam. Wala pa ako naririnig tungkol sa yungib na yon. Kung gusto nyo, hanapin nyo na lang. Bibigyan ka namin ng malaking halaga. Kahit lapagan nyo pa ako ng ginto, wala akong masasabi. Hindi ko nga kasi alam ang tungkol doon. Ginto ba ka mo? Melchor, bigyan mo nga ako ng isa. Teka, sandali lang, bossing. Eto ang tingnan ninyo. Sandaling natigilan si Obet nang makita ang ginto, Sir Jupiter. Si Bulawan naman ay agad na napaantanda. Maliit lang po yun, siguro raw ay sinlaki ng kuko sa hinliliit. Sa isang tingin ay halatang gawa nga yun sa purong ginto. Subalit may naramdaman si Bulawan na napakabigat na presensya mula roon. Totoo ba to? Ginto ba talaga yan? Totoong ginto ito. Nasuri na namin yung maigi. Kaya kami sigurado. Kung magigipagtulungan ka sa amin, Obet, bibigyan kita ng 5 nito. Doon pa lang panalo ka na. Napakalaking halaga na makukuha mo kapag binenta mo ito. Saan galang ang gintong yan? Nakita namin sa isang kuweba sa kabilang bayan. Nakakatuwa ang yungib na yon. Napakaraming kayamanan sa loob. May mga ginto, alahas at mga diamante. Yun nga lang, ay may kakaibang babae rin. Kakaibang babae? Oo. Ewan, paano siya nakapasok doon? Pero natulog ng hubot-hubat sa isang sinaunang ataol doon. Uhulihin sana namin. Kaso, mabilis na nakatakbo. Sira na siguro ang tuktok nun eh. Sayang, napakaganda pa naman sana. O ano na? Makikipagtulungan na ba kayo sa amin? Manong sinabi ko na, wala kaming alam. Oo na, sige na. Hindi na kita pipilitin. Basta kapag nagbago nag-isip mo, hanapin mo lang kami sa baryo. Hanapin mo lang ako. Ang pangalan ko ay Preto. Ito namang kanang kamay ko ay si Melchor. Huwag nyo na lang po kaming asahang hanapin kayo.
Wala po kasi talaga kaming alam Mang Fredo. Umalis ang mga kalalakihan kasama si Ramil. Nang medyo nakalayo na sila ay doon natarantang pumanhik sa kubong nasa ibabaw ng puno ang mag-asawa. Gangis, ayos ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Ba't ka nakasalampak dyan sa sahig? Tulong. Tulungan niyo ako. Ang aswang. Nagigising. Sinasabi ko na nga ba may koneksyon sa'yo yung ginto. Ikaw ang babaeng nakita nila sa kuweba. Tumutugma ang salaysay nung lalaki sa naikwento sa atin ni Gangis. Obet, bilisan mo. Kunin mo ang dinasalang lubi, dali. Patawarin niyo ako. Ayoko na. Hindi ko gusto to. Bulawan. Obet. Pero hindi ko na kaya. Bulawan! Lumayo ka! Nagulantang ang dalawa ng maputol ang pulseras na pinasuot ni Bulawan kay Gangis. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong umatungal na parang isang halimaw, tsaka lumundag palabas ng bintana. Andito ng lubid at mga itak. Bilisan natin. Sundan natin si Gangis. Paniguradong hahabulin niya mga dayo. Mabilis silang bumaba sa kubo at agad nilang tinakbo ang daan papuntang baryo. Pinilit ni Bulawan na maitawid ang kaliwang binting may nakabaong bala para lang makatakbo ng tuloy-tuloy. Kulang na lang ay liparin nila ang kakahuyan para lang mahabol ang aswang. Nasaan na kaya yun? Napakabilis niyang nawala. Kailangan natin siya mahanap agad. Baka makapanakit pa yun ng kung sino. Bulawan! Doon! Andun si Gangis! Napakabilis! Batuhin mo ng itak, dali! Heto na! Sa pagkakataong yun ay nasa anyong dalaga pa rin si Gangis, Sir Jupiter. Hindi na yun inisip ni Obet. Agad na niyang hinagis ang itak pukul sa direksyon ng babae. Pero sadyang napakabilis ni Gangis kaya hindi siya tinamaan ng patalim. Gayon pa man ay nakita na lamang siya ni Obet na huminto at namilipit sa lupa. Gangis, ayos ka lang? Igapos niyo ako. Bilisan niyo. Ang hirap niyang pigilan. Bulawan, tulungan mo ako. Itali na natin siya. Pinagtulungang igapos ni Bulawan at Obet si Gangis. Gusto ng dalaga na itali siya, subalit sadyang pumapalag ng kusa ang kanyang katawan, kaya naman bahagyang nahirapan ang mag-asawa sa ginagawa. Igapos niyo ako. Bakit ganito? Bakit napakalakas pa rin niya kahit tanghaling tapat? Gabunan yan, Obet. Walang epekto sa mga inang araw. Kaya sige na, ituloy na natin to. Ilang sandali pa ay nagawa na nilang maigapos ang dalaga. Kapansin-pansin din ang panghihina nito sa dinasalang lubid, bagamat sumusubok pa ring magpumiglas at makawala. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Wala akong nasaktan. Huwag ka na munang magsalita. Ipahinga mo muna sa sarili mo. Salamat. Salamat. Nawala na siya ng malay. Tumatalab na ang dinasalang lubid. Mukhang may epekto talaga kay Gangis yung ginto Wala na ibang paliwanag, Obet. Siguradong si Gangis mismo nakita ng mga dayo sa kuwebang tinutukoy nila. Pero may bahagi sa akin na masaya rin kahit paano. Masaya? Bakit naman? Kita ko kaninang kagustuhan ni Gangis na pigilan ang kanyang pagkaaswang. Siya mismong nagsabing kapusin na natin siya. At sigurado, siya rin ang pumigil sa kanyang katawan. Kaya siya biglang huminto habang tumatakbo. Kung ganun, ay hindi nga natin siya kaaway. Hahanap tayo ng paraan, mahal ko.
tulungan natin siya. Tanggalin natin ang dugong gabunan sa kanyang kalooban. O kung hindi man tuluyang maalis, permanente nating patulugin. Tama ka, mahal. Hindi siya masamang tao. Kailangan natin siyang tulungan. Oh, ba't iba na naman yung hugis ng ngiti mo dyan? Kita ko naman ang dahilan kung ba't kita minahal eh. Ayan ka na naman eh. Ayan ka na naman. Aray ko naman, mahal ko. Ayan ka na naman. Sakit ng buhok na yun, Bilisan na natin. Buhatin na natin si Gangis pa uwi. Mamaya may makakita pa sa atin may bitbit na dalaga rito eh. Dali na. Binitbit ng mag-asawang walang malay na si Gangis pabalik sa kanilang kubo. Doon ay gumawa ulit si Bulawan ng mga pangontrang lubid upang panatilihing tulog ang aswang sa kalooban ng dalaga. Sa pagkakataong yun ay 5 ang kanyang ginawa. Tig-isa sa magkabilang braso at binti, tapos isa para sa lieg. Nang sa ganon kung may maputol man, may iba pang hahawak sa katawan ni Gangis. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Nagawa niyong pigilan ng halimaw sa katawan ko. Salamat din kasi hindi niyo ako tinapos. Mabuti kayo sa akin. Huwag ka nang masyado magpasalamat sa amin, Gangis. Tsaka na yan kapag nakahanap na tayo ng paraan para tuluyang patulugin yung gabunan sa katawan mo. Paano nga pala tayo maghahanap ng paraan, mahal? Sa kabilang baryo, may isang albularya ron. Subukan lang natin. Sige, pero bilisan natin. Kailangan natin makabalik agad. Baka kasi mahanap ng mga dayo ang yungib, mahirap na. Anong yungib ba kasi yun? Isang lihim na libingang matagal nang pinapangalagaan ng angkan ko. Doon nakalagak ang banga ng isang bangkilan. Naroroon ang isang gintong kwintas na may bato. Nagiging aswang ang taong gumagamit sa batong yon. At lumalakas naman ang isang dati ng aswang. Kasama rin ang kwintas ng isang tansong medalyon. Yun ang nagsisibing selyo para hindi malapitan ng masasamang elemento ang bato ng bangkilan. Ang kaso, mga nilalang lang ng dilim ang nagpipigil ng medalyon. Pwede pa rin makalapit doon ang isang tao at makuha ang bato. Tama kayong nasa panaginip ko. Ha? Kailangang mawasak ang bato. Gustuin ko mang wasakin yun, hindi ko naman alam kung paano. Masyadong malakas na kapangyarihan bumabalot doon eh. Sumpa ng isang bangkilan. Ayon sa mga alamat, ang mga bangkilan ay kapantay lang ng mga gabunan. Kaya hindi talaga yun madaling wasakin. Hindi ba kayo magbabantay sa mismong labas na lang ng yungib? Para malaman nyo agad kapag nahanap na yun ng mga dayo? Hindi pwede yun, Gangis. Pag ginawa kasi namin yun, mas maghihinala mga dayo. Baka maisip nilang may binabantayan kami ron. Mapabilis pa ang paghahanap nila. Ang kailangan ay lihim silang matyagan mula sa malayo. Nang sumunod na araw ay lihim nga pong minatyagan ni Obet ang mga dayo, Sir Jupiter. Nalaman niyang ibang bahagi pa ng gubat ang ginalugad ng mga ito, kaya naisip na muna niyang umuwi. Oh, kumustang lakad, mahal? Kabilang dako pa ng gubat ang ginagalugad ng mga tayo. Napakalayo pa nila sa yungib. Mukhang ligtas pa namang umalis tayo ngayong araw. Tapusin ko lang tong pagwawalis, tapos alis na tayo. Kailangan na kasi talagang mahanapan ng solusyon ng pagkaaswang ni Gangis eh. Mahirap na. Baka mawalan na naman siya ng kontrol. Tapos baka di natin siya mapigilan. Pero nagtaka ko sa'yo kagabi ha. Ha? Bakit naman? Sinabi mo sa kanyang tungkol sa bato ng bangkilan. Ang totoo, medyo nag-aalinlangan ako ron. Kasi baka umiral ang pagkaswang niya. Tapos, bigla niyang kunin yun. Ewan ko ba, Obet? Pero panatag ng kalooban ko sa bisita natin eh. Nararamdaman ko nang hindi talaga siya masamang nilalang. Isa pa, kahit gustuin man niyang kunin ng bato, hindi niya naman yung basta magagawa eh. Hindi siya makakapasok sa yungib. Pasado 9:00 ng umaga rin yun ay lumakad ang mag-asawa kasama ang kakaibang dalaga. Pakay nilang puntahan ang isang albularya sa kabilang bayan. Sa narinig kasi nila ay napakahusay ng albularyang yun.
Kaya raw nitong magtanggal ng pagkaaswang sa isang tao. Bagamat hindi sigurado ang mag-asawa kung pwede bang gawin ang nasabing proseso sa isang gabunan, pinili pa rin nilang magbakasakali. Nakarating sila noong pasado 4:00 na ng hapon. Yan na yata yung sinasabing bahay ng napagtanungan natin. Yan na yata si Manang Lamita. Mukha nga, Opet. Lapitan na siguro natin. Eh, yung binti mo, hindi ba sumasakit? Ang layo ng nilakad natin eh. Hindi naman, ayos na ako. Huwag mo na akong alalahan masyado, mahal. May problema ba, Gangis? Natatakot ako sa kanya. Huwag kang patakot sa akin! Narinig niya ako. Kanina ko pa kayo hinihintay. Noong nakaraang linggo pa lang, ay nakita ko lang darating ka. Pumasok kayo sa bahay ko. Sa puntong yun ay nakumbinsi ang mag-asawang hindi nga birong albularya ang sinasabing si Manang Lamita. Sinunod nila ang sinabi nito. Pumasok nga po sila sa kubo. Pansin nga lang ng mag-asawang pag-aalinlangan ni Gangis, medyo nanginginig din ito at namamawis. Pagkapasok naman sa loob ay tumambad sa kanila ang karaniwang bahay ng isang albularya. May mga tukador na may kung ano-anong mga bote at garapon. May altar ding may mga rebulto ng Santo Niño at ng Birheng Maria. Sa bawat rebulto rin ay may nakasabit na mga anting-anting. Alam ko ang pakay ninyo. Gusto ninyong alisin ko ang pagkaaswang sa babaeng ito. Tama? Tama po, Manang Lamita. Gusto lang po namin siyang tulungan para hindi na siya mawala sa kanyang sarili. Ang kaso nga lang posible lang tanggalin ang pagkaaswang sa mga bagong yanggaw o yung mga taong kakahawa pa lang ng pagkaaswang. Imposibleng tuluyang alisin ang pagkaaswang mula sa isang gabunan. Walang ni sino mang albularyo o babaylan ang makakagawa nun. Ibig sabihin, mananatili na po akong halimaw. Kung isa kang gabunan, hindi mo dapat problemahin yon. Problema po yun. Ayoko manatiling ganito. Ayoko makasakit ng tao. Huminahon ka. Wala akong masamang gustong iparating. Ang ibig kong sabihin, natural sa mga gabunan ang kakayahang panghawakan ng kanilang sarili. Hindi sila basta nauudyukan ng kanilang pagkahayok sa dugo. Isang beses nga lang sila kumakain ng tao sa isang taon. Kung gugustuhin nila, ay kaya rin nilang hindi na talaga pumatay at kumain ng tao. Kung gano'n, bakit hindi ko nakokontrol ang sarili ko? Ayoko manatiling ganito, Manang. Natatakot po ako. Yun ay dahil ilang daan o libong taon kang nahimlay. Pagkatapos ay nagambala lamang ng mga pangahasang libingan mo. Hindi ka nagising sa pamamagitan ng tamang ritual. Kaya talagang hindi pa buo ang kontrol mo sa iyong sarili. Kung ganun, Manang, kailangan lang niyang maibalik ang kontrol sa kanyang sarili. Kailangan niyang maibalik ang buo niyang kapangyarihan. Paano naman po mangyayari yon, Manang? Walang ibang makakatulong sa kanya, kundi ang sarili niya mismo. Pero may ibibigay ako. Teka, sandali lang. Sir Jupiter, tumayo si Manang Lamita at nilapitan ang rebulto ng Birheng Maria sa altar. Kumuha siya roon ng isang anting-anting, tsaka isinuot sa leeg ni Gangis. Makakatulong yan para mapigilan mo ang pagkawala sa iyong sarili. Maraming salamat po, Manang. Isang bagay pa nga pala. Ano po yon? May nakikita akong madilim sa malapit na hinaharap. Madilim? Hindi ko masabi kung ano. May malakas na kapangyarihang humaharang kapag tinitingnan ko ang hinaharap na yun. Pero
Sigurado akong may kinalaman yun sa inyo. Kailangan ninyong mag-ingat. Hindi kaya tungkol yun sa yungib ng bangkilan? Baka pangitain nyo na makukuha ng mga dayo ang bato. Yungib ng bangkilan? Kung ganon, tama palang nararamdaman ko sa iyo, Ineng. Galing ka sa angkan na nangangalaga sa kuwebang yon. Opo, Manang. May pwede po ba kaming gawin? May alam ba kayong paraan para sirain ang bato? Bago pa man yun matagpuan ng mga dayo? Wala rin eh. Ang makakawasak lang kasi noon ay isang may katumbas o mas higit pang kapangyarihan. Di nyo rin yun pwedeng basta nalang ilabas sa yungib at itago sa ibang lugar. Siguradong dudumugin kayo ng mga aswang noon. Ang naiisip ko lang ay hanapan ninyo ng paraan para malito ang mga dayo. Kailangang hindi nila matunton ang kuweba. Magtatakip silim na po noon, Sir Jupiter. Kaya naman minabuti ng tatlo na roon muna magpalipas ng gabi sa kubo ng albularya. Tsaka na sila lumakad pa uwi nang sumikat ang araw, kinaumagahan. Pagkarating nila sa baryo ay agad hinanap ni Obet ang binatang si Ramil. Ramil, kumusta? Uy, Kuya Obet, ayos lang naman. Wala kayo na Ate Bulawan kahapon? Oo eh. May pinuntan lang kami sa kabilang bayan. Kumusta na ba yung paghahanap ng kuweba ng mga dayo? Interesado ka rin pala sa mga yon? Hindi naman sa interesado. Nag-aalala lang. Baka kasi makagulo o makasira sila sa lugar natin. Hindi naman kuya. Hindi naman sila gumagamit ng mga kung ano-anong makina eh. Tsaka wala rin silang pinuputol ng mga puno. Hindi pa rin ba nila nahanap yung sinasabi nilang kuweba? Hindi pa rin po eh. Pero kita kong ayaw pa rin nilang sumuko. Gagalugarin pa raw nila ng husto ang lugar natin. Doon ba sa may likod ng bundok? Natignan nyo na? Baka andun. Hindi yun masyadong pinupuntahan ng mga taga-baryo eh. Hindi pa po. Pero sige, sabihan ko sila. Baka sakali nga namang tama tayo. Sinadya ni Obet na magturo ng malayong bahagi upang lituhin ang mga dayo. Dalangin niya noong sana umubra ang ginawa niya para hindi mahanap ng mga yon ang yungib ng bangkilan. Naging panatag naman ang mag-asawa dahil lumipas na lamang ang ilang araw at linggo, hindi pa rin natutuntun ng mga dayo ang kuweba. Paminsan-minsan ding nagtuturo ng ibang direksyon si Obet kay Ramil para mailagaw pang lalo ang mga kalalakihan. Subalit, nang lumipas ang mahigit isang buwan ay nangyari na nga ang pinangangambahan na mag-asawa. Kumusta na nga palang pakiramdam mo, Gangis? Hindi mo na nararamdaman yung pagkawala sa sarili mo? Hindi na, Obet. Isip ko nga, baka ligtas nang lumabas-labas ako ng madalas. Naiiya na kasi ako sa inyo. Gusto ko na makatulong kahit paano. Baka nga pwede na. Siguro sumama ka sa akin sa pananay dun sa baryo. Di rin naman kasi pwedeng dito ka lang habang buhay at nakakulong. Makakasama rin sa'yo yon. O dun sa talipapa ni Aling Milay? Baka pwede siyang magtendera ron. Hindi siya pwede ron. Iiwas muna natin siya sa mga sariwang karne. Kuya Obet! Ate Bulawan! Nahanap na namin! Nahanap na ng mga dayo ang yungib! Diyos ko! Paano nahanap nila yun? Ibang bahagi naman ang tinuro ko sa kanila eh. Teka, puntahan ko lang si Ramil. Susunod ako. Gangis, dito ka muna. Tarantang bumabang mag-asawa at pinuntahan ang binatang si Ramil. Nakita nilang nakatayo ito sa paanan ng puno. Pawis na pawis, halatang tumakbo ito papunta sa kanilang bahay. Ramil, ano ginagawa mo rito? Gabi na. Tsaka, ano yung sabi mo? Nahanap na ng mga dayo ang kuweba. Opo Kuya Obet, kanina lang po. Doon ba ninyo nahanap sa itinuro kong lugar? Hindi po kuya. Naisip kasi ni Boss Fredo na mas mapapabilis kung maghihiwa-hiwalay kami. Kaya ayun, may nakahanap dun sa may paanan ng bundok.
Sa may puno ng Lara? Nasaan na mga dayo ngayon? Tsaka anong nahanap niyo dun sa kuweba? Hindi ko pa po alam kung anong nahanap nila, ate. Hindi kasi nila ako pinapasok eh. Pero sigurado akong naroon pa sila ngayon. May iba ka na bang pinagsabihan na nahanap niyo ng kuweba? Wala pa po, ate. Kayo lang po ni Kuya Obet. At syempre, si Nanay. O sige, ganito Ramil. Ang gawin mo, umuwi ka muna sa inyo at huwag kang lalabas hanggang sumikat ang araw. Naiintindihan mo ba? Ha? Bakit naman po? Basta, sumunod ka na lang muna sa ngayon. Malalaman mo rin ang lahat bukas. Obet, halika na. Maganda na tayo. Sige. Kakamot-kamot sa batok ang binatang si Ramil ng iwan ng mag-asawa. Pumanik sina Obet at Bulawan sa kanilang bahay pagkatapos ay inihanda nilang kani-kanilang mga itak, lubid at mga pangontra. Handa na ba yung mga pangontra, mahal? Ayos na itong mga itak. May posporo at mga kandila na rin ako. Oo, handa na. Halika na. Umalis na tayo. Napakasama na ng kutob ko. Teka, sandali. Pwede ba akong sumama? Gangis, baka kasi bigla ka ulit mawala sa sarili. Kapag nalapit ka dun sa mga gintong hawak ng mga dayo. Sa palagay ko, hindi naman siguro. Kaya ko naman ang sarili ko. Sigurado ka ba dyan? Huwag na muna, Obet. Kapag nagkataon kasi, isang bangkilan at isang gabunan ang kailangan nating kalabanin. Gangis, sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Pero mag-iingat kayo ron. Bumalik kayo, Bulawan. Obet. Agad ay umalis na ang mag-asawa, Sir Jupiter. Dali-dali nilang tinahak ang daan papunta sa yungib ng bangkilan. Todo ang kalabog ng kanilang mga dibdib dahil sa kaba. Muli na namang pinilit ni Bulawan ang binti niyang may bala. Nananalangin sana magawa niyang makapalag sa aswang. Kahit ganun ang kanyang kalagayan. Hanggang sa matanaw na nga nila ang matandang Nara na may bato sa paanan. Nakita nilang nagkukumpulan doon ang mga dayo ngunit wala roon ang nagpakilalang si Fredo. Napansin din nilang nakaurong na ang malaking batong panakip sa bukana ng kuweba. Umalis na kayo rito! Hindi niyo dapat ginagambala ang yungib! Huli na para dyan, Robert. Alata naman namin may alam ka talaga eh. At nililiti mo lang talaga kami. Pero hindi mo kami maisahan. Kukunin namin ang kayamanan sa kuwebang ito. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. May sumpa sa yungib na yan. Hindi nyo yan dapat gambalain. Ang mga katulad niyong hangal talaga ang sagabal sa mga plano namin eh. Sa totoo lang, marami na kaming napatay na mga tulad nyo. Mga taong nakulong sa sinaunang mga paniniwala ang mga utak nila. Pero, hindi naman natin kailangan humantong sa ganon. Hayaan niyo lang kami na kunin ang mga kayamanan at aalis na kami ng payapa. Mamamatay kayo kapag itinuloy nyo to. Maraming mamamatay. Ano bang mahirap intindihin doon? Pinagbabantaan mo ba ako, ha, babae? Baka gusto mong pasabukin ko yung ulo mo! Layuan mo ang asawa ko! Huwag kang mag-alala. Susunod ka naman agad sa asawa mo kung sakali, Obe. Bossing? Natigilan ang mga naroroon nang biglang lumabas mula sa bukana ng kuweba si Fredo, ang pinuno ng mga dayo. Nakatingin ito sa kanila subalit halatang nasa kawalan ng mga mata nito. Tuluyan ding napamaang ang mag-asawa nang makitang suot ng lalaki ang gintong kwintas na may pulang bato. Aba, bossing. Ang ganda niyang kwintas na suot mo, ah. Yan palang tiba-tiba na tayo, eh. Marami pa bang kayamanan sa loob? Bossing? May problema po. Hindi na yan ang amo mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kanina pa namin sinasabi. May sumpa ang kuwebang yan. Ayaw niyong makinig. Ngayon, kailangan nating maalis ang kwintas na yan sa kanya.
Kung hindi, tuluyan siyang magiging aswang. Aswang? Ano bang pinagsasabi ninyo? Aba, Boss Fredo! Ayos ka? Boss, teka sandali. Boss! Wag! Tangka! Sa isang iglap ay lumundag si Boss Fredo papunta sa sariling tauhan. Mabuti na lang at naging maagap si Bulawan. Mabilis niyang nasabuyan ng asin ng pinupunteryang tauhan kaya lumihis si Fredo. Noong pagkakataong yun ay higit 3 metro na lang ang layo niya kina Obet. Kaya naman tanaw na siya na mag-asawa. Itsurang tao pa rin po ito, subalit halatang unti-unti nang nangingibabaw ang sumpa ng bato. Hindi na nito kontrolado ang sariling katawan. Matindi ang panginginig at paglalaway. Kapansin-pansin ding humaba na at tumalim ang mga kuko at ngipin nito. Boss, huwag ka naman ganyan. Umayos ka nga. Ano pa kasing nakita mo sa loob? Ganyan ba talaga katigas yung bungo mong hayop ka? Sinabi na namin eh, nagiging aswang na yung amo mo. Hindi ka ba makaintindi? Obet, maganda ka na. Kikilos na yung halimaw na yan. Subukan natin siya mahulit magapos. Naiintindihan ko, mahal. Ngayon na! Muling lumundag si Boss Fredo. Winasiwas ni Bulawan ang kanyang itak. Tinamaan niya ito sa may braso subalit mabilis nitong naitukod ang isang paa sa lupa at saka lumihis ng lundag. Hinabol pa siya ng taga ni Obet subalit hindi tinamaan. Sunod na lang nilang napansing may nahablot na itong isa sa mga kalalakihang naroroon bago lumundag papunta sa kakahuyan. Boss! Saan ka pupunta? Anong gagawin mo sa mga tauhan natin? Sundan natin yon. Baka mapatay nun yung tauhan nyo. Susundan natin. Nagigalimaw na si boss. Anong magagawa natin laban doon? Mamamatay lang tayo doon. Nangingilo na ako sa katangahan mo eh. Kung ayaw mo kumilos, edi wag. Obet, tara na! Mabilis na tinakbo ni na Obet at Bulawan ang kakahuyan kung saan sumuot ang halimaw. May ilan ding mga kalalakihang sumunod sa kanila kaya pati si Melchor ay napasunod na rin. Maging alerto kayo. Siguradong nasa paligid lang yon. Obet, tingnan mo doon. Yung lalaking inablot. Hindi nga po nagtagal ay nakita nilang nakasalampak sa lupa ang lalaking hinablot ng sariling amo. Naliligo na ito sa sariling dugo at wakwak na ang sikmura. Hindi. Seryoso talaga to. Naging alimaw ang amo namin. Siguro naman. Wala ka ng pag-aalinlangan ngayon, Mang Melchor. Kaya sige na. Magtulong-tulong tayo para mahanap at mahuli si Mang Fredo. Kailangan nyo mag-ingat. Ilabas nyo ang mga itak o baril nyo. Kung meron kayong baong asin sa hapunan nyo, ilabas nyo na rin. Sumalaki na naman siya. Aso? Si boss ba yun? Sa isang iglap ay muli na namang may nahablot sa mga kalalakihan, Sir Jupiter. Subalit sa sandaling yun ay nakita ng lahat na hindi na itsurang tao ang sumalakay. Isa na itong napakalaking itim na aso. Halos hindi na matanaw sa dilim dahil sa pagkaitim ng balahibo. Subalit bahagya namang kumikislap ang pulang bato sa ginto nitong kwintas. Magtalikuran tayo, pabilog! Kailangan natin siyang makita agad bago pa siya makalapit at may mahablot ulit. Kapag nakita niyo siyang lumalapit, sabuyan niyo agad ang asin. Maliwanag! Oo! Maliwanag. Patawarin mo ako, boss. Pero kailangan kong gawin to. Bulawan, nararamdaman mo pa ba siya sa paligid? Oo, nasa paligid pa siya. Hindi ko matukoy ang eksakto niya kinaroroonan. Pero kinakain niya ngayon ang nahablot niya. Kumikilos na siya! Maganda na kayo! Nagtalikuran ang mag-asawa at ang mga kalalakihan pabilog. 3 na lang ang natitira sa mga dayo. Si Mang Melchor at 2 pang tauhan.
Ilang sandali pa na malaya na lamang ni Bulawan na may papasugod sa kanyang harapan. Inihanda niyang dinasalang lubid, subalit hindi tumuloy sa pagsalakay ang aswang. Animoy, nanggalinlangan itong lumapit sa kanya. Sa halip ay lumihis ito ng galaw sa dilim. Ayun siya! Tinamaan! Huwag kayong pakampante! Hindi pa siya bumabagsak! Sasalakay siya ulit! Obet! Papunta sa'yo! Dali! Sumugod ka! At tatagpasin ko yung ulo mo! Yeah! Sinugod ng halimaw si Obet kaya naman agad winasiwas ng lalaki ang hawak na itak. Tinamaan niya sa mukhang malaking aso, subalit nagawa rin siyang makalmot nito sa may hita. Agad kumilos si Bulawan, inambahan din niya ng taga sa tagiliran ng aswang. Si Mang Melchor naman ay muling pinutok ang dalang pistola. Maging ang dalawa pang kalalakihan ay nagsikilos na rin, hanggang sa namalaya nilang tumatakbo na paalis ang itim na aso. Tumatakbo na naman siya paalis! Nakakainis! Ang sakit mangalmot ang hayop na yon! Habulin natin bago pa siya may masaktang taga-baryo. Obet, kaya mo pa? Kaya ko pa. Mababaw lang naman tong kalmot. Gamutin ko lang yan sandali. Baka may lason yung kalmot eh. Bangkilan yon. Sigurado manganganib ka kung patatagilin natin yan. Mauna na kami. Hahabulin namin si boss. Delikado yon, Mang Melchor! Mauubos na lang niya kayo! Pananagutan namin ito, Obet. Kami ang nagkambala sa kuweba. Hindi kami nakinig sa inyo. Kailangan naming tapusin to. Ito, Manong. Dali niyo itong mga pinatulis sa kawayan. Epektibo yan laban sa mga aswang. Balot na rin yan sa mga pangontra. Kung magagawa yung maitarak yan sa mismong puso ng halimaw, mas mabuti. Yun nga lang, mamamatay ang amo niyo. Kung yun lang ang solusyon, gagawin ko. Sige na. Pahabulin namin siya bago pa yung makalayo. Umalis ang kalalakihan para habulin ang kanilang amo. Si Obet naman ay ginamot muna si Bulawan. Nilagyan niya ng pangontrang langis ang kalmot sa hita ng lalaki. Pinunit niya ang bandang binti ng pantalon ni Obet saka itinapal yon sa sugat. Nang matapos ay agad na rin silang sumunod. Pinakiramdaman ni Bulawan ang paligid. Sinusubukan niyang tumbukin ang kinaroroonan ni Fredo. Nahanap mo ba, mahal? Oo, doon. Doon siya papunta sa direksyon ng bahay natin. Talaga? Mas madali natin siya mahuli kung ganon. Ang inaalala ko, baka may mangyari kapag napalapit ang bato kay Gangis. Oo nga. Kung ganon, bilisan na natin. Alalayan na kita sa pagtakbo. Tiniis ni Obet ang kumikirot na hita. Muli silang tumakbo ni Bulawan pabalik sa kanilang bahay. Parehong kabado kung ano man ang kanilang madadatnan. Ilang minuto sa kanilang pagtakbo ay nadaanan nila ang nakahandusay na katawan ng isa sa mga kasamahan ni Mang Melchor. Nangamba silang tatlo. Hindi na sila huminto. Itinuloy nila ang pagtakbo hanggang sa matanaw nilang kinumbabawan ng itim na aso si Mang Melchor. Duguan na ang lalaki at putol na ang isang braso. Ang huli niyang kasama ay nakahandusay na rin malapit sa kanya. Busing, pakiusap, gumising ka. Ako ito, si Melchor. Huwag niyo akong patayin. Pakiusap. Huwag. Huwag! Mang Melchor! Andiyan na kami! Bulawan! Ilap! Noong sasakmalin na dapat ng aso si Mang Melchor ay bigla na lang bibinaling ng halimaw ang pansin kay Bulawan. Tuloy-tuloy itong tumakbo papunta sa babae. Napakabilis. Hindi na aabot si Obet para humarang. Iwinasiwas ni Bulawan ang dalang itak pero nakaiwas ang aso at nawala ng balanse ang palyadong binti ng babae. Napaluhod ang isa niyang tuhod sa lupa. Sunod ay nakita na lamang niyang papalapit na ulit sa kanya ang asong aswang para manakmal. Nakakainis! Masyado siyang mabilis! Bulawan! Dali! Bilisan mo! Gangis! Ano ginagawa mo rito?
Nagulat ang babae nang bigla na lamang sumulpot si Gangis sa kanyang likuran at hinila siya palayo sa halimaw. Susundan pa sana sila ng malaking aso subalit bigla na lang itong tumigil ng titigan si Gangis. Diyan ka lang! Sumungod ka at ako ang makakalaban mo! Gangis, ano binabalak mo? Bulawan, ayos ka lang? Gangis, bakit nandito ka? Di pa sinabi namin... Lumayo kayo! Obed! Bulawan! Ano bang gagawin mo? Mapapahama ka lang yan sa suwang na yan, Gangis. Bangkilan yan. Gabunan ako, Bulawan! Alam ko, pero hindi pa buong kapangyarihan mo. At sinadya rin natin niya itago. Bulawan, Obed, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo kasi naging mabuti kayo sa akin. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ano man ang kalalabasan ng gagawin ko, ginusto ko to. Buo ang loob kong gagawin to. Teka! Gangis! Sandali! Hoy! Gangis! Bumalik ka rito! Ano ba? Gangis! Mabilis na tumakbo si Gangis papunta sa malaking aso. Habang tumatakbo, pinagpuputol niya ang mga pangontrang lubid sa kanyang mga braso at binti. Maging ang anting-anting na bigay ng albularya ay hinubad din niya at itinapon. Bago pa man mamalaya na mag-asawa ay naihagis na ng itim na gabunan ang asong bangkilan. Bumalandrang katawan ito sa isang puno at agad itong bumalik sa anyong tao. Sa anyo ni Boss Fredo. Dagli namang nakalapit ang babaeng aswang sa kanyang hinagis. Sinakal niya ito tsaka hinawakan ang pulang bato sa gintong kwintas. Sino ka? Halimaw! Anong gagawin mo sa akin, ha? Anong gagawin mo? Huwag mo kong papatayin, ha? Huwag! Si Mang Fredo, bumalik na sa dati niyang anyo. Gangis! Tama na yan! Itigil mo na! Tanggalin mo na lang yung kwenta sa kanya at ibalik na natin sa yungib! Kailangan kong gawin to! Kita nila kung paano mamilipit si Gangis. Nanginginig ito ng husto habang nakakapit sa pulang bato. Pinipigilan lamang nitong bumagsak ang katawan sa lupa. Pilit nitong hinahawakan ng pulang bato habang patuloy na sinasakal si Mang Fredo. Gustong-gusto ng pigilan ng mag-asawang kanilang kaibigang gabunan, Sir Jupiter. Subalit alam nila sa sarili nilang yun na lang ang paraan upang matapos ang sumpa ng bato ng bangkilan. Ilang sandali pa nakita na lang nilang tuluyang nawalan ng malay si Mang Fredo. Bumalik sa anyong napakagandang dalaga si Gangis bago bumagsak ito sa lupa. Ang gintong kwintas naman at ang pulang bato nito ay naging itim na bato. Gangis! Gangis, lumaban ka! Huwag kang bibigay! Gangis! Gangis! Dalhin na natin siya sa bahay. Kailangan mo siyang magamot agad, mahal. Hindi na. Hindi na ako magtatagal. Gangis! Inubos ko na lahat sa ginawa ko. Hindi mo kasi dapat ginawa yun. Makakahanap pa naman tayo ng ibang paraan para mawasak ang bato eh. Bulawan, alam mo sa sarili mong mahirap yan. Matatagalan pa bago ka makahanap ng paraan kung sakali. Dinami pa ang posibleng makapitan yan. Mananatiling panganib dito sa inyo. Tama na. Huwag mo na pilitin ang sarili mo magsalita. Magpahinga ka muna. Dadaling ka namin sa bahay. Salamat, Bulawan. Obed, salamat sa lahat. Masaya akong kayo ang kasama ko sa huling yugto ng buhay. Hindi. Hindi. Gangis! Pumikit ang dalaga at tuluyang tumigil sa paghinga. Hindi nagtagal, unti-unting natuyot ang katawan nito bago unti-unting naging abo. Tiningnan ni Obet ang katawan ni Mang Fredo. Kita niyang hindi na rin ito humihinga. Duguan ang lieg na sinakal ng kabunan. Maging si Mang Melchor man ay naubusan din ng dugo, dulot ng pagkaputol ng kanyang braso. Walang natira sa mga dayo.
Ililigpit na ba natin ang mga katawan ng mga dayo? Huwag muna. Pagtataka mga taga-baryo kung ba't nawala sila bigla. Mabuti na makita ng mga tao mga katawan nila. Pero, unahin natin tong abo ni Gangis. Itago natin, mahal. Sige. Ibabalot ko muna ng mga dahon ngayon. Tapos, bilhan natin siya ng mas maayos na banga. Nang sumikat ang araw ay nadatnan nga ng mga taga-baryo ang mga katawan ng mga dayo. Nilamon ng takot ang kanilang lugar. Bagamat panatag ang mag-asawa, alam kasi nilang tapos na ang hilakbot. Wala na ang gabunan. Wala na rin ang sumpa ng bato. Ibig sabihin ay unti-unti nang aalis ang iba pang mga aswang na umaali-aligid. Kuya, ate, ano ba kasi itong yungib na to? Alam pala ninyong tungkol dito eh. Hindi nyo naman sinabi. Napakabigat ng lihim na tinatago ng yugib na to, Ramil. Lihim na iniingatan mga kanununuan pa ni ng Bulawan. Kaya hindi talaga namin pwedeng ipagsabi ng basta na lang. Nakakakilabot naman kasi dito. May mga bangang may kalansay. Tapos, may isang abo. At medalyon lang ang laman. Iba ang hinahanap ng mga dayong yon. Ito ba ang hinahanap ng mga dayong yon? Oo nga no. Wala nang bungo ng bangkilan sa itim na banga. Malamang, naabo na rin. Matapos mawasak ng bato. Ano lang gagawin natin dito, mahal? Ituring na lang natin sinaunang libingan na hindi dapat gambalain. Bagamat wala nang kaakibat na sumpa. At itong medalyon, dadalhin natin. Takpan natin ulit ang yungib bilang paggalang. Simula po noon ay naging tahimik na ang baryo, Sir Jupiter. May nakikita pa rin sina Lolo Obet at Lola Bulawan na mangilan-ngilang aswang, pero hindi naman na masyadong nanggagambala sa kanilang lugar. Lumipas pa po ang ilang taon at tuluyan na rin silang nakabuo ng kanilang pamilya. Sir Jupiter, dito ko na po tatapusin ang liham ko ngayon. Sana po, kinapulutan natin ito ng aral. Una, huwag maging mapanghusga, gaya ng pinairal ng mag-asawa sa gabunang si Gangis. At ikalawa, huwag maging mapangahas at gahaman, lalo sa mga lugar na hindi natin kilala. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.